Mabilis na natapos ang paggawa ng kubo ng pamilya nila Aring Atindang. Dahil doon ay may kapitbahay na sila Vida. Natuwa si Bisong dahil may babae nang titingin-tingin sa kanyang anak. Humiling pa siya na sana kumilos babae na si Vida. Sinulyapan niya pa ang anak na noon ay abala sa pagbabasa ng libro na nakuha niya sa sikretong silid noon, kung saan sila malimit na natili ni Vida para magbasa ng mga lihim na karunungan. Sa silid na iyon nag-iensayo si Vida ng mga buhay na salita. Ilang sandali pa ay narinig ng mag-ama ang pagtawag ni Rani sa labas ng kanilang bahay. Kagad namang lumabas si Bisong para alamin kung anong tinatawag ng binatilyo. Habang ang dalang aso naman ay tila ba tuwang-tuwa nang makita ang binatilyo noon. Hindi may pagkakailang nagustuhan nila Tapang at Liksi si Rani. Nang binuksan na ni Bisong ang pintuan ay kaagad niyang nakita si Rani na may dalang baboy ramo. May bitbit din itong basket na gawa sa sako. May mga lamang pagkaing ugat na nakukuha lamang sa bundok. Nakahuli kami ni Lolo ng 2 baboy ramo sa gubat. Sa inyo na po yung isa at ito pa. Nanguha din kami ng pagkaing ugat kaya pinabigyan na rin kayo ni Lola. Ganun na lamang ang tuwa ni Bisong sa binigay sa kanya ng binatilyo. Nagpasalamat siya dito at niyaya niya pang magkape muna ang binatilyo. Ilang sandali pa ay lumabas na si Vida sa sikretong silid. Pinunta niya si Rani at ang kanyang tatay Bisong sa kusina. Masaya kasing nagkikwentuhan ng dalawa. At hindi pa ng mga ito namamalayan na malakas na pala ang kanilang boses noon. Maging si Vida ay natuwa nang nakita niya ang baboy ramo at ang pagkaing ugat na nakuha ni Rani at Aring sa bundok. Dapat Rani, turuan mo din ako kung paano manghuli ng baboy ramo. Wika ng dalagita. Ipaubaya mo na yung panghuli ng baboy ramo sa akin, Vida. Tama nang sa mga aswang ka matinik. Huwag mo nang isali yung mga baboy. Pabirong wika ni Rani. Umismid naman ng dalagita habang nagsasalita na paano kung gayahin ng aswang ang anyo ng baboy ramo. Dahil doon inapakamot sa ulo si Rani habang nagwiwika ng di tawagin mo ako para ako na yung humuli sa baboy ramong aswang. Inirapan na lamang ni Vida ang binatilyo. Naaliw naman si Bisong sa pagmamasid sa dalawa. Hindi niya akalain na may taong sumasalungat sa anak niya nang hindi ito nagagalit. Gusto sana niyang asarin ang dalawa dahil mukhang hindi alam ng mga ito na doon magsisimula ang pag-iibigan ng dalawang tao. Pero naisip din ni Bisong na masyado pang bata ang dalawa para sa mga bagay na yon. At kapag biniro niya baka magkahiyaan pa. Kung kaya't mas pinili na lamang niyang hayaan ang mga ito. Tinanong ni Rani si Bisong kung kailangan niya ba ng tulong sa pagkakatay ng baboy. Tumango naman ito kung kaya't tinulungan siya ni Rani sa pagkatay. Tama lang na natapos sa pagkatay ng baboy ang dalawa nang may dumating na humihingi ng tulong kay Bisong. Isang bata na sa tingin ni Vida ay 3 taong gulang lamang ang edad. Karga ito ng kanyang ina habang sa likuran nila ay isang binatilyo ang may bitbit ng bayong na sa tingin nila ay sisidlan ng gamit ng bata. Unang tingin pa lamang ni Vida sa paslit ay alam niyang inaaswang ng bata. Bagay na kinakabahala ni Vida. Dahil batid niyang matagal na itong pinagdidiskita ng aswang. Maging ang ginang at ang binatilyo na kasama nila ay may marka din ng aswang nun. At bilang isang aswang din na gabunan ay kaagad na nalaman ni Rani ang suliranin na mag-anak. Napailing na lamang si Rani sa kanyang nalaman. Habang si Vida naman ay kaagad na niyang pinapasok sa bahay ang mag-ina. Habang nasa hagdan pa lamang ang mga ito ay umihip na si Vida ng buhay na salita sa hangin. Nang sa ganoon ay mabura ang bakas ng mag-ina sa daan. Sa ganong paraan ay hindi sila masusundan ng mga nilalang. Kawawa naman yung mga batang ito, wika ni Bisong habang tinitingnan ng magkapatid. Nagpasalamat naman ang ginang sa pagtanggap sa kanila. Nagpakilala siya sa pangalang Menga, habang ang anak niyang binatilyo naman ay si Jondi, at ang bunso naman ay tinawag na lamang nilang Utoy. Ayon kay Aling Menga ay galing pa sila sa kabilang barangay. Ayon sa ginang ay naghahanap siya ng lehitimong albularyo na maaaring gumamot sa kanyang bunsong anak. Ayon pa sa ginang, ilang araw nang pabalik-balik ang lagnat ng kanyang anak. Nagpatingin sila sa manggagamot na nasa lugar nila pero ayon dito ay
hindi sila magawang tulungan ng manggagamot na nasa kanilang barangay. Hindi din naman ito sinabi ang dahilan kung bakit kung kaya't naganap na lamang si Aling Menga ng tao na makakatulong sa kanila. Hanggang sa isang magsasaka ang kanyang napagtanungan kung may kakilala ba itong magaling na albularyo. Itinuro siya ng magsasaka sa bahay ng magamang Vida at Bisong. Tumango lang naman ang Ginoo sa impormasyon na sinabi ng ginang. Nagsasabi naman ng totoo ang ginang kung kaya't hindi sila nagdalawang isip na tulungan na mag-ina. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin. Ang gagawin mo lang ay magtiwala sa aking kakayahan. Hindi namin kayo papabayaan. Wika ni Bisong sa ginang na nabigay naman dito ng kapanatagan. Batid ni Vida na kayang-kaya ng gamutin ni Bisong ang mag-ina. Kung kaya't ipinaubaya niya na lamang yun sa kanyang ama. Saka na lamang siya makikisali kapag alam niyang malakas ang makakaengkwentro ni Bisong at mangangailangan na ito ng kanyang tulong. Sinuri ni Bisong ang paslit at doon ay napag-alaman niyang hindi din nalalayo sa mag-ina ang sumusubok na mambiktima sa mga ito. Napag-alaman ni Bisong na hindi pa sila binibiktima ng nilalang dahil hinahanda pa lamang nito ang katawan ng mga bata sa mas malaking selebrasyon na paparating pa lamang. Tinanong ni Bisong ang ginang kung saan ang ama ng kanyang mga anak. Ayon sa ginang, bihira lamang umuwi ang asawa niya sa kanilang tahanan. Sinabi pa nito na namamalagi ang asawa nito sa pinagtatrabahuhan niya sa bayan. Dahil doon ay nasagot ang katanungan ni Bisong kung bakit hindi pa tuluyang binibiktima ng nilalang ang mag-ina. Muling tinanong ni Bisong kung kailan ang balak ng lalaki na umuwi sa kanilang tahanan. Yun ang inaalala ko, Manong. Uuwi na yung asawa ko sa Biyernes para sunduin kami na dumalo sa isang piging. Pero ganito pa yung nangyari sa bunso kong anak. Inosenteng wika ng ginang. Dahil doon ay tumango na lamang si Bisong. Pero alam ng lalaki sa sarili niyang ang padre de pamilya ng mag-ina ang salarin kung bakit nagkasakit ang kanilang anak noon. Ginamot niya ang mag-ina. Doon lamang nalaman ng ginang na maging ang pagkahilo na nararamdaman niya. Sanhi din yun ng marka ng aswang sa kanyang katawan. Mengay, maniniwala ka kaya kung sasabihin ko sa iyo na ang mismong asawa mo ang may kagagawa ng pagmarka sa inyo ng aswang? Tanong ni Bisong sa ginang. Nagulat naman ang ginang sa tinura ni Bisong. Hindi makapaniwala ang ginang na kayang gawin yun ng kanyang asawa. Sinabi niyang hindi aswang ang kanyang asawa kaya paano ito nangyari? Sinabi naman ni Bisong na wala siya magagawa kung ayaw ng ginang na paniwalaan ang kanyang sinasabi noon. Ganun pa man ay sinabi niya rin dito na hindi na niya kargo kung ano man ang susunod na gagawin ng asawa ng ginang sa kanilang pamilya. Hindi naman nakasagot ang ginang sa sinabi ni Bisong. Tila ba napaisip ito ng malalim? Doon naman nagsalita ang binatilyo kung ano ang napansin niya sa kanyang ama nang minsan itong umuwi. Ayon sa binatilyo ay nakita niyang ama na nakatitig sa ganyang bunsong kapatid. Nung una ay napapangiti siya dahil iniisip niya na natutuwa ang kanyang ama sa paslit. Pero nagbago ang pananaw niya sa ama nang nakita niya na tumulo ang laway nito. At dinilaan pa ng kanilang ama ang pusod ng noon ay natutulog niyang kapatid. Sinabi ko yun sa inay, di ba? Pero hindi ka naniniwala sa akin. Wika ng binatilyo na animoy, nagmamaktol pa sa ina. Hindi naman nakasagot ang ginang. Muli na lamang itong napaisip ng malalim. Ilang sandali pa ay nagtanong na siya kay Bisong kung ano ang kailangan nilang gawin. Sinabi ni Bisong na wag na mag-alala ang ginang dahil sila na ang bahala sa lalaki nun. Sinabi ng Ginoo na gusto niyang hulihin ang padre de pamilya ng mag-ina. Gusto niyang ipakita sa ginang ang tunay na katauhan ng kanyang asawa. Tumango na lamang ang ginang at sumang-ayon na sa sinabi ng babaylan. Habang si Vida naman at Rani ay inutusan ng matanda na magluto na ng kanilang pagkain. At dahil sa may baboy ramo silang nahuli, naisipan nilang ihawin yon. Animoy magkasundo ang dalawa sa kanilang ginagawa. Ilang sandali pa ay tinawag na rin ni Vida ang binatilyong anak ng ginang na makisali sa kanila
At para hindi mahiya ay si Rani nang nag-utos sa binatilyo na magsaing na ng kanin. Nahihiya man ay sumunod na lamang ang binatilyo sa inutos ni Rani. Sinabihan pa ni Rani ang binatilyo na huwag mahiya sa kanya. Ayon kay Rani, kung may nakakatakot sa kanila ay walang iba kundi si Vida. Mabangis si Vida, pero hindi sa tao kundi sa mga aswang. Siniko naman ni Vida si Rani para patahimikin sa kung anumang sinasabi nito tungkol sa kanya. Natawa naman ang binatilyo. Animoy nakapuntos din ito ng pang-aasar sa dalagita. Pero muli na lamang siyang napakamot sa ulo nang nakita niyang naniningkit na ang mata ni Vida sa inis. Hinarap na lamang ng binatilyo ang kanyang ginagawa. Hanggang sa natapos na sila sa pagluluto at nagsabay-sabay na rin sa pagkain ng tanghalian. Habang kumakain ay kinuwento ni Bisong sa apo kung ano ang natuklasan niya sa panggagamot sa paslit. Maging sa ginang na walang kamalay-malay kung saan nanggaling ang pagiging aswang ng kanyang asawa. Gusto niyang alamin kung paano niya yun nakuha. Pero wala naman siyang kakayahan at kaalaman sa lihim na aral nun. Tinanong ni Bisong ang ginang kung may napapansin din ba itong kakaiba sa kanyang asawa. Doon na nagtapat ang ginang na hindi siya sigurado kung totoo ang nakikita niya sa kanyang asawa noon. Isang beses ko lang nakita na kinain niya yung hilaw na karne ng baboy. Lulutuin ko sana para hapunan namin, Manong. Sagot ng ginang. Sinabi din ito na kaya niya nasabing hindi siya sigurado sa kanyang nakita dahil nakita niya rin ang karne sa lamesa na walang bawas. Dito na sinabi ni Bisong na mapaninlang ang aswang. Kaya nilang paglaruin ang isipan at imahinasyon ng tao. Kaya din nilang itago ang totoong katauhan sa pamamagitan ng sabulag noon. Nakaramdam ng takot ang binatilyong si Jundi. Natatakot siya na baka sa muling pagbabalik ng kanilang ama, tuluyan na silang ialay sa mga aswang at gawing pagkain ng mga ito. Sinabihan sila ni Vida na huwag matakot. Hindi na umano mangyari yon. Dahil sa narinig ay napatingin ang binatilyo kay Vida. Pero tila ba wala namang sinabi ang dalagita dahil sa abala din naman ito sa pagkain. Naguluhan pa si Jundi pero hindi niya lamang yun pinansin pa. Kinahapunan ay tuluyan ng ginamot ni Bisong ang paslit. Pinainom niya ng 3 patak ng halamang ugat at katas ng baging na makabuhay. Isinalang niya sa baga ang makabuhay hanggang sa tuluyan ng lumambot ang katawan ng baging. Pinigaya ni Bisong at may idinagdag na 3 patak na katas ng halamang gamot. Pagkatapos ay nilagyan niya ng konting asukal bago ipinainom sa paslit. Hindi nagtagal ay sumuka ng bata. Kulay berde ang sinuka ng bata hanggang sa may isang bilog na lumabas kasabay ng kanyang suka. Nangingitim ang hugis bilog na bagay na animoy kapirasong karne. Pero ang karne na ito ay bulok na at nangangalingasaw ng amoy. Kaagad na kinuha ni Bisong ang kapirasong karne at dali-daling binalot niya yon sa kulay itim na tela. Kaagad niya ring sinunog ang naturang karne. Inusalan din ni Bisong ng buhay na salita ang isang maliit na baso ng tubig at pinainom sa paslit nun. Kalahating oras lamang ang lumipas ay unti-unti nang bumalik ang kulay ng paslit. Maging si Jundi at ang kanyang ina na si Menga ay pinainom na rin ni Bisong ng gamot na pinainom niya sa paslit nun. Halos magkasabay na nagsuka ang mag-ina. Hanggang sa may iniluwa din silang malapot na animoy laway na may nakakasulasok na amoy. Ayon kay Bisong, yun ang marka na ginawa ng nilalang sa mag-ina. Mabuti na lamang at nailabas na nila yon bago pa sumapit ang araw ng Biyernes. Nakiusap si Menga kay Bisong na kung maaari ay doon na muna sila mananatili sa bahay na mag-ama. Natatakot ang ginang sa pag-uwi nila sa kanilang tahanan. Baka madatnan nila ang kanyang asawa. Natatakot siya na gawan silang mag-ina ng masama ng kanyang asawa nun. Tumango naman si Bisong. Sa katunayan ay nagpapasalamat ito. At ang ginang na mismong nakiusap na mananatili na muna sa bahay nila. Nang sa ganun ay mahuhuli niya ang nilalang nang wala siyang inaalala. Dahil alam niyang ligtas sa mag-ina. Tinanong niya ang ginang kung saan banda ang kanilang tahanan. Sinabihan niya ito na maglagay siya ng patibong sa lugar.
nang sa ganoon ay hindi siya mahihirapang hulihin yon. Pumayag naman si Aling Menga sa idea na binabalak ni Bisong, habang si Vida naman ang plano niyang pagbantayin sa mag-ina na may iwan sa kanilang tahanan. Pero hindi naman pumayag si Vida. Ayon sa kanya ay gusto niyang sumama sa kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi ay kaagad na rin nagwikas si Rani na gusto niya ring sumama nun. Napakamot naman sa noo si Mang Bisong kung maging silang dalawa ay gustong sumama. Wala namang maiiwan sa mag-ina na nasa bahay nila, diba? Dahil doon, si Rani na mismo ang nagwika na kakausapin niya ang kanyang lolo at lola. Ang dalawang matanda ang magbabantay sa mag-ina na maiiwan sa kanilang tahanan. Hindi pa man nakasagot si Bisong ay kaagad nang umuwi si Rani para kausapin ang dalawang matanda nun. Ay nako, yung batang yun parang ikaw. Kapag may gusto, walang makakapigil. Ganyan ba talaga kayo mga kabataan ngayon, ha? Tanong ni Bisong kay Vida. Sumagot naman ang dalagita na wag siya ang tanungin ni Mang Bisong. Ako tay may pinagmanahan. Alam ko na sayaw ko nagmana sa katagasan ng ulo. Ewan ko lang kay Rani. Siguro nagmana din yun sa ama niya. Hindi naman alam ng Ginoo kung matutuwa ba ito o maiinis sa kaisa-isahan niyang anak sa sinabi nito sa kanya. Samantalang si Jundi naman ay napakamot ng ulo na natatawa sa sagutan ng mag-ama nun, habang si Menga ay kinakabahan sa binabalak na gawin ito. Nakita yun ni Vida kung kaya't sinabihan niya ang ginang na manatili lamang na maging kalmado. Sinabihan niya ito na sanay na sila sa ganung uri ng karanasan, kung kaya't wala na itong kailangang ipag-alala pa sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Rani. Kasama na nito ang kanyang lolo at lola. Sinabihan naman ni Bisong na kinabukasan pa sila aalis kung kaya't bukas ng gabi pa niya kailangan ng tulong na mag-asawa nun. Sumang-ayon na mag-asawang Indang at Taring. Sila ang magbabantay sa pag-ina habang sila Vida, Bisong at Rani naman ay pupunta sa bahay ng mag-ina para sila ang sasalubong sa pagdating ng aswang na padre de pamilya. Napaisip si Vida. Kailangan nila ng isa sa mag-ina na nasa bahay nila nang sa ganon ay hindi iisipin ng lalaki na walang tao sa kanilang tahanan. At dahil hindi maaaring iwan ng ginang ang paslit ng anak, kung kaya't si Jundi na lamang ang nagpresenta na sumama. Kinakabahan man, pero wala namang magawa ang gina kung kundi payagan na lamang ang anak na sumama kina Bisong sa pagpunta noon. 5:00 pa lamang ng hapon ay nagsimula ng maglakad sila Bisong at Vida, kasama ang dalawang binatilyo. Animoy pupunta lang sa galaan ng tatlo dahil sa puro sila kwentuhan ng kung ano-ano sa daan noon. Habang si Bisong naman ay tahimik lamang na nagmamasid sa paligid. Hindi nila inakala na malayo palang nilakbay ng mag-ina. Makarating lamang sa kanilang bahay. Mahigit 6:00 na yun ng gabi at malapit na sila sa bahay ng mag-ina, nang may maramdamang hindi maganda si Vida sa paligid. Sumenyas siya sa tatlo niyang kasama na huminto muna sa paglalakad, habang si Jundi naman ay nakahawak sa mga kamay ni Rani, na animoy magkasintahan na ang dating ng dalawa. Dahil sa higpit ng paghawak ni Jundi nun. Teka tol, hindi tayo talo. Pabirong wika ni Rani, na naging dahilan ng tawanan nilang tatlo. Habang si Bisong naman ay nag-aalala dahil sa alam niyang narinig ng mga nilalang na nasa paligid ang tawanan ng tatlo. Hindi nga nagkamali si Bisong dahil ilang sandali lang ang lumipas noon ay nakarinig na sila ng mga ingay. Medyo may kalayuan pa ang mga ingay na yon. Alam nilang paparating pa lamang din sa lugar ang mga nilalang. Dahil doon ay mabilis na nag-usal si Vida ng buhay na salita. Nang sa ganoon ay mabura ang presensya nila sa lugar. Binubura din ng mga buhay na salita na inusal niya ang aura nila bilang babaylan at ang nakatagong aura ng pagiging gabunan ni Rani. Sinabi ni Vida na kailangang mauna ni Jundi sa bahay nila. Nang sa ganoon ay makapagbukas siya ng lampara. Nag-alala naman si Jundi dahil sa imposible na makarating siya kaagad sa bahay nila kahit pa tumakbo siya. Dahil doon, mabilis na binuhat ni Rani si Jundi. Pinasakay sa kanyang likuran.
Kaagad itong tumakbo ng mabilis papunta sa bahay nila. Nagulat ang binatilyo at hindi na nito nagawa pang makagalaw. Nagulat na lamang siya ng halos isang iglap lang ang lumipas ay nakarating na sila sa bahay nila Jundi. Magtatanong pa sana si Jundi kay Rani kung paano niya yun ginawa pero dumating na si Vida. Naiwan si Bisong na mas piniling magmasid ng may kalayuan sa bahay nila. Dahil sa madilim pang paligid kung kaya't kinakapa na lamang ni Jundi kung saan nakalagay ang kanilang lampara. Pero dahil sa kakayahan ni Rani, ay siya ang mabilis na nakakita noon. Kaagad niya na ring sinindihan niyo na siyang ikinagulat ni Jundi kung paano niya ginawa. Ngumisi na lamang ang dalawa habang nagkakatinginan. Si Jundi ay namamangha sa nakikita niyang pinapamalas ng dalawa. Magtatanong pa sana ito sa dalawa pero sumenyas si Vida na wag nang magsalita noon. Itinuro nito ang isang bahagi sa labas ng kanilang bakuran. Nakinig si Jundi at nakiramdam sa lugar kung kaya't napansin niya rin ang mga nababaling mga maliliit na sanga. Ilang sandali pa ay naririnig na ni Jundi ang boses ng kanyang ama na tinatawag silang magkapatid. Sinenyasan siya ni Vida na wag sumagot. Hayaan lamang niyang tumawag ng tumawag ang kanyang ama noon. Maraming katanungan si Jundi kung kaya't naghanap sila ng papel para doon isulat ni Vida ang mga dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumagot sa kanyang ama. Sinulat ni Vida sa papel na kahit anong tawag ng nilalang sa labas ay hindi yun makakapasok hanggat hindi binubuksan ni Jundi ang pintuan. Sumpa umano sa mga nilalang ang pagpasok sa isang tahanan ng walang pahintulot. Mawawalan sila ng lakas at hindi din sila makakapagpalit ng anyo kung sakaling makita sila ng tao. Yun ang dahilan kung kaya't hindi sila pumapasok sa bahay na walang pahintulot noon. Muli nilang narinig ang mga pagtawag sa labas. Galit na ang boses ng lalaki pero wala pa ring sumasagot. Ilang sandali pa ay naramdaman nilang pagyugyug ng haligi ng kubo noon. Kasabay nito ay ang mga hingal na kahalintulad ng sa aso. Tinatawag ng boses na yun ang pangalan ni Menga. Pero wala pa ring sumasagot sa kanya kung kaya tuluyan na itong nagalit. Nang muling tinawag ng nilalang ang pangalan ng kanyang asawa, doon na nila narinig ang paggaralgal ng boses ng nilalang sa labas noon. Galit ito at alam nila na hindi magtatagal at lalabas na ang pagiging aswang noon. Hindi nagkamali si Vida. Ilang sandali lamang ang nakalipas. Puro paghunin na ng baboy ang naririnig nila sa labas. Alam ni Vida na hindi isang nilalang lang ang nasa labas noon. Hindi bababa sa 3 nilalang ang nakapalibot sa bahay nila. Dahil doon ay sinenyasan na ni Vida si Rani na bantayan si Jundi. Habang siya naman ay inaalam na niyang mabuti kung saan naroroon ang mga nilalang na yon. Nang napagtanto ni Vida ang kinaroroonan ng mga ito ay kaagad na siyang umusal ng mga buhay na kataga. Binato niya yon sa hangin sa labas ng bahay kung saan naroroon ang isa sa mga nilalang. Sinigurado ni Vida na ang kasamahan ng ama ni Jundi ang tinamaan niya. Hindi siya nabigo. Tinamaan niya ang nilalang. Naramdaman niyang pagsugod ng isa pa kung kaya't mabilis niya yung tinigalpo. Kagaya ng nauna ay bumagsak din yun sa lupa samantalang ang isa naman nagtangkang tumakas. Pero hindi na nito nagawa pa. Si Bisong na ang humarap sa nilalang sa labas. Kagaya ng ginawa ni Vida ay tinigalpo din ni Bisong ang ama ni Jundi. Nagsisisigaw ang nilalang at nagpupumiglas. Pero hindi nito magawa dahil sa malalim na buhay na salita ang pinakawalan ng Ginoo para igapos ito. Doon na rin lumabas sila Vida at Rani para pagsamahin ang 3 nilalang sa isang lugar. Sumama na rin si Jundi dahil gusto niya makita kung ano ang itsura ng mga ito. Maging ang kanyang ama, may mahabang balahibo umano. Kulay itim sa kanyang muka, braso at paa. Halos hindi makapaniwala si Jundi na ama niya ang kanyang nakikita. Ganun pa man ay kilala niya pa rin ang anyo ng lalaki kahit pa may mga balahibo ng braso, paa at mukha nito.
Tumingin ang lalaki kay Jundi. Nagwika ito na pakawalan siya sa nakakaawa nitong tinig. Ganun pa man ay nakikita naman ni Jundi ang mga matalas na ngipin at nakakatakot na pangil ng kanyang ama. Bakit nagawa mo sa amin to, Tay? Bakit binalak mo kaming kainin? Puno ng sama ng loob na tanong ni Jundi sa kanyang ama noon. Inaasahan ng binatilyon na hindi yun aaminin ng kanyang ama. Pero ngumisi lamang ito at nagwika ng, "Mula noon, pagkain lang naman talagang tingin ko sa inyo. Pasalamat ka't matagal nang nahimlay ang pinuno namin kung kaya't nabuhay ka pa ng matagal. Pero ngayon na nagising na siya ay kailangan na namin mag-alay para sa piging na aming gagawin. At kayo, 10 na mga asawa at anak na mga kasamaan ko ang magiging handa ng aming salo-salo." Mahabang wika ng ama ni Jundi habang sinusubukan pa rin itong makawala sa espiritual na pako na ginawa ni Vida. Hinayaan lang naman ni Vida na mag-usap ang mag-ama. Pero nang nakita niyang nakikipag-connecta ang isang kasama ng aswang sa iba nilang kasamahan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa hangin, ay tuluyan niya nang tinapos ang buhay nito. Nagulat pa ang 2 kasama nito nang bigla na lamang itong nangisay nang muli itong binato ni Vida ng buhay na kataga. Kasunod nito ay nakita nilang unti-unti nang tinutupok ng apoy ang katawan ng nilalang. Lumalabas din ang itim na usok sa mga tenga nito at ilong. Habang nakikita yun ng isang nilalang nakatabi ng natutupok na aswang, nagsimula itong umusal ng itim na aral para kontray ng mga usal ni Vida. Pero hindi pa man natapos sa pagbigkas ang nilalang ng kanyang orasyon. Ito naman ang binalingan ni Vida at kagaya ng nangyari sa kasamahan niya ay nagsimula ding umapoy ang katawan ng nilalang na yon. Doon pa lamang nakita nila Vida ang takot sa mukha ng ama ni Jundi. Ganun pa man ay wala na silang magagawa sa aswang kundi ang isunod na rin sa mga kasamahan niya. Napaiyak pa si Jundi nang nakita niyang unti-unting tinutupok ng apoy ang kanyang ama. Naaawa siya dito pero wala siyang magawa. Alang-alang sa kaligtasan nila mag-ina at maging ng iba pang mga tao. Pipiliin niya na lamang na mawala sa kanila ang kanyang ama ng tuluyan. Nang naabo ang katawan ng mga aswang, may nakita silang animoy hugis bilog ng itim na laman na kasing laki ng holen. Isa-isang dinampot yun ni Bisong gamit ang telang itim na punong-puno ng usal. Itinago niya yun sa kanyang maliit na sisidlan. Nang purong abo na lang ang natira, ay binuhusan nila yun ng tubig. Nang sa ganon ay tuluyan ng matunaw ang mga naiwang abo ng mga nilalang na yon. Pagkatapos nila yung gawin ay muli na silang naglakad pauwi sa bahay ng mag-amang Vida at Bisong. Nasa 3:00 na madaling araw sila nagsimulang maglakad pa uwi. Nasa 4:00 ng madaling araw naman sila nakarating sa kanilang tahanan. Nakabukas pa rin ang lampara at sinatapang at liksi na sa kanilang balkonahe na naghihintay. Kagad na tumayo ang mga ito at masiglang tumahol nang naramdaman na ng 2 aso ang presensya nilang 4. Maya-maya ay bumukas ng pintuan at dumungaw doon si Aring. Kagad nila itong binati habang pumapasok sila ng bahay. At dahil umaga na yun kung kaya't uminom na muna sila ng kape. Tila ba hindi nila alintana na hindi sila nakatulog ng buong gabi. Isinalaysay nila kung ano ang nangyari sa bahay nila Menga. Laking pasasalamat ng ginang nang nalaman nito na ligtas ang tirahan nila. Tumango naman ang ginang. Pero nakiusap ito kay Bisong na kung maaari din, magpatayo na lamang ng kubo sa tabi din ng kubo ng mag-ama. Natatakot na kasi akong bumalik pa sa bahay namin yun, Manong. Baka mamaya kung ano pa yung gagawin sa amin doon ng ibang aswang. Naawa si Bisong sa mag-ina kung kaya't kagaya ng ginawa nila Rani. Nagpatayo din ng kubo ang ina ni Jundi sa kabilang gilid ng kanilang tahanan. At yun ang naging daan ng pagiging matalik na pagkakaibigan ng tatlo. Pero habang tumatagal, nahuhulog ng tuluyan ang loob ni Rani kay Vida. Habang si Vida naman ay inis na inis kay Rani nung una. Pero sa patuloy na paglipas ng araw,
ay tila ba hindi na rin kumpleto ang araw ng dalagita nang hindi niya nakikita si Rani. Isang araw, nakaupo silang magkakaibigan sa isang puno ng nabuwal na puno ng mangga sa kanilang bakuran. Tinanong ni Vida si Rani, "Ginayuma mo ako, no?" "Ikaw? Tatalab yung gayuma? Ni Barang nga siguro hindi tatalab sa'yo eh. Gamuyuma pa kaya?" Mapang-asar na sagot ni Rani kay Vida. Si Jundi naman ay halos maibuga na ang kinakain na mangga sa narinig niya mula doon. Kasi naman habang tumatagal kasi..." Hindi na tinuloy ni Vida ang kanyang sinabi. "O bakit hindi mo tinuloy?" Pero sa halip na sumagot ay humalukip-kip na lamang si Vida. Dahil doon ay si Rani nang nagpatuloy sa kanyang sinasabi. "Mahal mo ako, no?" Seryosong tanong ni Rani kay Vida noon. Pero hindi na sumagot pa ang dalaga. Tuluyan na itong nanahimik habang nakatingin sa kulay asul na langit. "Ay nako, oo na Vida, sinasagot na kita. Mahal din kita kaya tayo na. Walang bawian ha." Wika ni Rani habang nakatitig pa rin sa dalaga noon. Hindi halos makapaniwala si Jundi sa narinig mula sa kaibigan. Napayuko na lamang si Vida at tila ba hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin. Habang si Jundi naman ay kumuha ng 2 nabaling sanga ng mangga at pinatunog niya yun na animoy nagbibigay ng babala. Halos maloka naman si Vida sa ginawang yun ni Jundi. At dahil hindi marunong magsinungaling ang batang si Vida kung kaya't sinagot niya si Rani ng hapon na yon. Magkasama din silang umuwi sa bahay nila Vida at sinabi kay Bisong ang tungkol sa kanilang dalawa. Kahit ang mag-asawang sina Aring at Indang ay pinaalim na rin nila ang kanilang pag-iibigan. Walang mapagsigla ng saya ang mga matatanda. Sinabi nilang ang pag-iibigan ng dalawa ay hindi basta-basta. Magkakampi sila sa lahat ng bagay. Kahit paminsan ay hindi nagkakasundo ang mga ito. Yun na palang simula ng kanilang pag-iibigan. Dahil sa magkasundo naman ng 2 panig ay kagad na silang pinag-isang dibdib. Hindi naman nagtagal pa ang kanilang pagsasama. Nabuntis si Vida. Ganun na lamang ang tuwa ng lahat dahil sa magkakaroon ng bata sa kanilang pamilya. Pero hindi lamang ito basta-basta sanggol. Dahil ang sanggol na dinadala ni Vida, anak ng isang malakas na baybaylan at isang gabunan. Hindi lamang basta-bastang gabunan si Rani. Dumadaloy sa kanyang dugo ang isang pinunong gabunan at ang magiging anak nila Vida ay ang binhi ng pinakamalakas na pinuno ng aswang. Pero magpaganan pa man, sinabi ni Rani na mamumuhay ang anak nila ni Vida bilang isang babaylan, kagaya ng pagpapalaki sa kanya ng kanyang lolo at lola. Ganon din ang ituturo niya sa kanyang anak.